So let's solve this sample problem. An A36 bearing plate is to be designed for a grade 50 W14 by 90 beam that will rest on top of a concrete wall FC prime 20.7 MPa. The thickness of the concrete wall is 200 mm. The end beam reactions are 120 kN dead load and 230 kN live load. Use LRFD as the design philosophy. For part A, design the minimum length of bearing plate required to prevent web failure such as the web yielding and web crippling. For part B, design the minimum width of bearing plate required to prevent bearing failure on concrete wall. On part C, design the minimum thickness of bearing plate required to prevent excessive bending on bearing plate. So here's our solution for part A. So I have prepared it already. So I will just explain the solution na lang po. So first step is to determine the load factor or the factored load. So using the load combination po, ang nakuha nating factor load is equal to 512 kN. Then checking to the web failures. So first one is the web yielding at the support. Here is our formula for the web yielding. So plugging in the values po ng mga variable. So dito sa RU, that is the factored load na kailangan natin i-convert to Newton, kaya nag-multiply tayo sa 1,000. So lagi nyo siyang gagawing in Newton po pag magpa-plug in kayo ng mga values dito sa formula. Then, ang N natin is unknown plus 2.5 times the decay. So given. Then yung Fy po dyan. So linawin natin na yung Fy is the grade po ng beam kasi siya yung may web. So dyan tayo dumedepende ng web failure sa beam mismo, kaya 345. Then yung thickness naman ng web natin is 11.18. Then don't forget to multiply it with the reduction factor na 0.9 kasi nga in-equate na natin siya dun sa factored load as per NSC, as per LRFD po na design philosophy. Yung lumabas is 60.166 mm. So, hindi pa tayo magkukonclude dito. At this moment, kailangan pa nating i-check sa web crippling at support. So, may dalawa tayong formula. So, yung ginagawa natin sa solution, by assumption po. So, by checking it to this ratio, dapat it should be less than to 0.2. So, ito yung gagamitin natin na formula. So, plugging in all the values po. So, ito, yung reduction factor for web crippling. So, usually dito nagkakamali yung student. So, nakakalimutan yung mga reduction factor. Then, yung TW, so just plug in po all the variables po, values ng variables. So, nakuha nating sagot ng N is 71.567. So, checking it to the assumption po na it should be less than, lumabas na hindi siya okay. So, failed po siya sa first assumption. So, magre-recompute tayo. So, this time, yung ratio natin, it should be greater than na po sa 0.2. So, yung second formula natin is ito. Yan na yung gagamitin natin sa recomputation natin. Then, yung 0.75 nasa dulo na. Then, plugging it into our calculator, yung nakuha nating sagot for N po is 71.480. Then, i-check natin yung ratio. Dapat greater than na siya sa 0.2. So, lumabas na okay na siya. So, ito na yung kukunin nating sagot. Pero, dapat gagawin natin tong whole number. So, pag mga alanganin, so, by 5 na lang po yung pag-add nyo ng value. So, 75 mm po yung length ng bearing plate natin or N. So, ano yung tinutukoy dyan? So, ito yung N na based dun sa web failures. Then, nakita natin na may given na thickness po ng wall. So, dito pa lang mati-check nyo na hindi siya full area kasi hindi equal po yung length ng bearing plate natin dun sa thickness ng wall, which is 200. So, for part B, kukunin na natin yung width ng bearing plate na B based on the bearing plate po para maiwasan yung bearing failure on concrete wall. So, yung gagamitin nating formula on less than the full area po of a concrete. So, as per NSCP, ito yung kailangan natin. So, PU is equal to, then yung 0.65, yan po yung reduction factor
for LRFD, so nilagay ko na. Ito yung general formula nung wala pang design philosophy. Since may sinabi na LRFD, so i-multiply natin siya sa 0.65 times the quantity of 0.85 FC prime times the square root of A2 over A1 times A1. Okay, so i-convert natin yung area 1 in terms of dimension po. So, yung B is unknown, yung hinahanap. Then, kanina, nakuha na natin yung N equals to 75. Then, yung area 2, that is the full area po, kung saan ang length na to is equal to 200 times yung B. So, ito yung magiging dimension ng area 2. So, i-plug in lang natin sa equation. So, nakuha natin, that is the reaction lang po ng concrete support natin. Basically, equal lang siya dun sa 512 kasi parang ang gagawin natin is yung load, transfer siya papunta dun sa concrete support. Kaya equal din siya sa 512 times 10 raised to 3 equals sa, then 512 times 10 raised to 3 equals to 0.65. Then plugging in all the variables po, given naman yung FC prime sa problem na 20.7, then yung area 2 natin, so ilalagay na natin dito, then yung area 1 naman is dito, times yung area 1 natin. Then, makakancel out yung B, kasi same lang yung value po niyan. Ang nakuha natin sa computation, may isa lang tayong unknown, is yung area 1 ng bearing plate mismo. Okay? So, 27,414.66 mm squared. So, bago natin kunin yung B using this area, dapat i-check muna natin siya dun sa upper limit. Diba kung matandaan nyo dun sa pinakita kong NSCP provision, dapat hindi siya lumampas dito sa 1.70 times FC prime times yung area 1 na nakuha natin. So, na-check na okay siya. So, less than pa rin yung 512 sa 964.72 kilonewton. So, pagka kinompute nyo to sa calculator, naka-newton yan. So, kinonvert ko lang siya sa kilonewton para mas madali yung pagko-compare. So, okay siya. Pero in case lang, just in case na greater than siya, ibig sabihin, yung area po, manggagaling dito. Kumbaga, yung magiging computation nyo ng area is, ito yung gagamitin yung formula. 1.7. Pero bago yan, nakalimutan natin i-add yung, or i-multiply yung, kalimutan pala natin dito yung reduction factor na 0.65. So, check lang natin kung tama pa din. So, 1.7, 20.7, 27,414.66, 65. Yung lumabas is 627. Naka-kilonewton, naka-newton po yan. So, convert ko na lang sa kilonewton. So, okay pa din, no? So, na-prove na hindi naman pa rin siya lumampas. Okay pa din siya. So, yun pa din yung gagamitin na area 1. Pero just in case lang, may lumabas na sagot na greater than ito kaysa dun sa upper limit. Yung gagamitin nyo sa pagkuha ng area is ito na pong formula. So, PU is equal to 1.7 FC prime times area 1 times 0.65 as the reduction factor. So, ito na po yung gagamitin, no? Para makuha mo yung area 1. So, magre-recompute ka. Okay? Then, so, meron na tayong area 1. Then, balik tayo dun sa una niyang formula sa first equation para makuha yung base. So, yung base natin or width is equal to 365.529 mm or gagawin natin siyang 370 mm or approximately equal to 370 mm. Then, for part C, sa pagda-design ng thickness para ma-prevent po yung excessive bending ng plate, so, kukunin muna natin una yung N po. So, B over 2 lang siya minus K. So, yung B natin is 370 over 2 minus the K po na from the section properties.
ang nakuha natin is 150.07 mm. Then, yung gagamitin nating formula ng thickness sa LRFD is ito po, square root of 2.22 times RU times N squared all over BLB FY. So, plugging in all the values po ng mga variables. So, again, yung RU, pagka magsasubstitute kayo dito ng RU, make sure lang na naka-Newton siya. Kaya, i-multiply natin siya sa times 10 raised to 3. Then, yung N natin, na-compute na. Then, yung base natin is 70. Then, yung LB dyan, that is the length of the bearing plate na 75. Times yung FY. So, FY, this time 248. So, kung balikan nyo yung part A, diba 345 yung ginamit nating FY kasi nga, nakabase tayo dun sa web, sa beam mismo. Pero dito sa thickness, nakabase na po to sa material ng plate which has a grade po or meron siyang FY na 248 gawa nga na 836 bearing plate siya. So, 248 yung gagamitin mong FY. Ang nakuha nating thickness is 60.989 mm or equivalent to or approximately equal to 65 mm.